mag-act like this at maghahabol siya sa'yo. Yes. Ito mga utol, hindi nyo ba alam na meron po tayong pinakasekreto din na kung bakit sa mga ibang magkarelasyon na kung napapansin natin, bakit meron silang mga partner na habol ng habol sa kanila? Na parang wala malang kahirap-hirap, no, sa mga kababaihan, na yung mga partner nila na lalaki ay parang nagiging asong ulul sa kanila. 'Di ba? So kung napapansin nyo na merong ganito, ito mga utol, yun din ang tanging sikreto na ituturo ko po sa video na ito. Okay. Pag sinabing act, which is pagkikilos, no? Pagtrato, na kung paano mo siya asikasuhin, na kung paano mo siya arugain, na kung ano din yung karapat-dapat na trato na ibabato natin sa kanya. Kasi dyan po magmamatter kung paano ka hahabulin ng partner mo. So ngayon, kung nababaliwala ka na ng partner mo, na parang inechapwera ka na, binabaliwala ka, hindi ka message, hindi ka gaano kinakausap, parang may kaunting panlalamig, or kung minsan, paulit-ulit ka pang niloloko. Okay, ito talaga yung pinaka-effective na kailangan mong gagawin. Walang tanging sikreto dyan, utol. Kagaya sa iba na mga kababaihan na hinahabol-habol sila ng mga kalalakihan dahil sa kinikilos nila na kailangan mong mag-act na hindi ka interesado palagi. Simple as that. Kapag pinapakita mong hindi ka gaano interesado sa partner mo na lalaki na parang wala kang kagana-gana, ay magbabaliktad po ang lahat-lahat. Pero kung ikaw kasi ang palaging nagpapakita na parang ganado ka, excited ka, and parang masyado kang interesado sa mga lahat ng pinapakita ng partner mo, ay yung magiging resulta nito ay talagang mababaliwala ka niya. Na dito hahantong na mas lalo ka pang lolokohin. Pero subukan nyo po, utol, na huwag talagang magpakita na ikaw ay interesado, na huwag ding magpakita na ikaw ay ganadong-ganado, and parang go with the flow ka lang. No, kumbaga pa, hindi salita yung pinapakinggan mo sa kanya, kundi yung kinikilos niya yung tinitignan natin dito. Dapat ganito ka klaseng babae, kasi dito lahat karamihan ng mga kababaihan sumasablay. Kasi nga, nakikinig palagi sa sinasabi ng isang lalaki. Kaya, diyan talaga kayo mas lalong nag-e-expect na mas lalong kumakapit dahil natatakot kayo na baka mawala yung taong ito, and kakapit ka dahil din sa mga pinapangako niya sa'yo, sa kung ano man yung mga binibitawan niyang mga masasarap na mga gawain. Napapakasalan ka, no, na bibilhan ka ng singsing, na ikaw talaga yung gusto niyang mamahalin habang buhay. So, lahat ng ito ay galing po sa salita ng tao. So, kung nakikinig ka at saka kung dito ka rin talaga naniniwala, ay malilin lang ka, utol. Malilin lang po yung utak mo. No? Maniniwala ka na buong akala mo ay totoo. Compare natin kasi sa ibang babae na hindi po sila naniniwala sa salita, kundi mas tinitignan nila yung bawat kinikilos ng mga partner nila, kung totoo man ito o hindi. Like for example, kapag magpopromesa yung partner mo na lalaki, ipapatagos mo lang sa kabilang tenga. Hayaan mo lang muna, oo ka lang muna ng oo, mag-smile ka lang ng kaunti. No, magpapahiwatig ito na parang wala ka pa rin gana, na parang duda ka pa rin na baka hindi naman mangyari. Pero mag-ingat, utol, ha, huwag na huwag ninyong sabihin na wala kang tiwala sa kanya. At saka huwag na huwag mo rin talagang sabihin na wala akong tiwala sa'yo, hindi ko yan papaniwalaan. Kundi sa pamamagitan na lang ng hayaan mo lang siya, and still magiging hindi ka pa rin interesado. No, mag-smile ka lang talaga. Pero yung hindi niya alam ay tinitignan mo pala yung kinikilos niya kung matutupad o hindi.
Pero kung marami na siyang pinangako na parang until now hindi pa rin natutupad, alam mo na yung kailangan mong gagawin. Ibig sabihin, hanggang salita lang talaga yung taong ito. So, if I were you, Utol, kung hanggang ngayon, lahat ng mga pangako niya ay napapako, pinapaasa ka lang talaga ng lalaking yan na puro salita lang. So, mas mainam pa rin no, sa mga nagmamahal dyan or sa mga nagmamahal pa lang ng baguhan or nasa early stage pa lang kayo ng relationship, hanggat maaari ay please lang, huwag na huwag kayong makinig sa salita ng lalaki. And huwag na huwag kayong mag-expect na matutupad ito hanggat hindi pa ito nangyari. And hanggat maaari din sa kinikilos kayo maniwala. Mas totoo kasi yung kinikilos compare sa sinasabi, Utol. Mas kapanipaniwala yung kinikilos kaysa salita lamang na madaling gawin, na madaling sabihin, na madaling ibigkas. Okay? So yun po yun. Para hindi ka rin umasa ng umasa at saka para mas lalo mo siyang mapagmamatyagan. Para habang pinagmamatyagan mo siya, na habang kinikilatis mo siya, mararamdaman po ito ng lalaki. Kaya dito po siya mas lalong magpapakitang gila sa'yo. Kasi hindi ka pa gaano interesado sa mga bawat pinapakita niya. Kaya hindi talaga din ito magpapatalo. That's why dito na po papasok na magpapakitang gila siya, mag-e-effort siya, mag-e-invest siya, at saka may takot pa siyang mawala sa'yo. That's why habul-habulin ka niya. Base kasi sa kinikilos mo na parang hindi ka interesado, na parang wala kang gana, ito po yung gustong panalunin ng lalaki. Ito po yung gusto niyang kunin. Ito po yung gusto niyang isuko mo. No, na para mapaibig ka ng gusto, na para maging sunod-sunuran ka na. Pero kung hindi ka pag ganito, Utol, tiyak, gagawin po lahat-lahat ng lalaki para sa'yo. Yun po ang nangyayari sa mga napapansin ninyo na kung bakit mayroong mga kalalakihan na mga parang asong ulol sa mga partner nila. Dahil yung babae na partner niya ay naniniwala sa kinikilos, hindi sa salita. Copy? Yun po ang tanging sikreto dyan. So yun lang po mga Utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, sa mga nalulungkot dyan, sa mga nais lang magkaroon ng may makausap, na magkaroon ng outlet para ma-burst out yung mga hinanakit or mga hinanaing sa inyong mga puso. Yes, PM is the K lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!